Laglag ng bataan ni Junie girl eh. Bumabaha na. Gagawin na lang namin, umurong pang loko. Sakit sa puson, alam niyo yon? Bitin! Junie, tama na. Lasing ka na eh. Hindi, okay pa ako. Tagay pa tayo. Baka masobrahan ka. May sagala ka pa bukas ng hapon. Hindi daw niya ako kaya. Pakiramdam daw niya, nalulunod siya na nilalamon ko siya. Para daw ako aswang, tapos nanakbo. Mas matikas pa sa bakla ang kumag na yun. Iyak mo lang. Hindi siya kawalan sa'yo. Di ba, Jeffrey? Oo, tama si Kuya Seb. Siyang nawalan, hindi ikaw. Tama si na Kuya Seb at Jeffrey. Makikita mo din ang para sa'yo. Clara, 27 na ako. Konting kending na lang, wala na ako sa kalendaryo. Ano pa naghihintay sa akin? Ano naman? May loto pa naman eh. 58 numbers yun. Kung malampasan ka pa doon, may bingo pa. 75 numbers yun. Ay, grabe sa bingo. At saka sabi nga nila, life begins at 40. Huwag masyadong magmadali. Huwag magmadali. Alam niyo naman ang nangyari sa parents ko, di ba? Parehas na turkey. Hindi malang nakatapak ng 30 ang edad. Nadali naman kasi ng sakit eh. Ang mga magulang niya. Yun na nga, Kuya Seb. 27 na ako ngayong taon. Paano kung naman ako pala yun? Di, babo na sa akin. Di mala ako nakaranas ng pag-ibig. Kaninong cellphone ba yung kanina pa vibrate ng vibrate? Ay, akin. Hindi ko napapansin. Talas ng pandinig mo, Jeffrey, ha? Tingnan mo, baka importante. Sige. Heto na nga, tinitingnan ko na. Kinuha ni Clara ang cellphone sa bulsa niya at binasa ang mga messages na pumasok. Bigla siyang sumimangot. Grabe si Mangot naman yan. Anong meron? Itong group text na ipinadala ni Danilo, nakakainit ang bunbunan. Bakit? Anong sabi? Kung magjojowa kayo, huwag kayo maghanap ng beauty queen. Kasi ako beauty queen ang hanap ko. Beast ang dumating. Rain ang aswang ang dating. Ay, loko. Ugag yan. Si Danilo yung nagpadala ng text? Oo. Huwag mo nang pansinin, Junie. Mag-aaksaya ka lang ng oras. Alam ni Danilo na magkaibigan kayo ni Junie, di ba? Bakit ka naman niya padadalhan ng group text na yan? Pareho kami members ng isang texting clan. Allowed ang code names. Ang gunggong, totoong pangalan at number ang gamit. At ikaw hindi? Wais to ano? Siyempre hindi. Extra SIM at code name ang gamit ko. Pasensend pa ng group text ha. Ray ng aswang pala ha. Sabihin mo sa kanya, kakainin ko yung atay niya. At urong ka mo ang... Yan ang sinasabi ko. Kanina pa sinabi na tama ng inom. Ayaw makinig. Dahil may sumuka na, tinapos na namin ang inuman. Si Kuya Seb at Clara ang naiwan para magligpit ng pinag-inuman namin. At ako naman ang bahala sa paghahatid kay Junie. Kahit malapit lang ang bahay nila, pinagbanyo ko siya bago kami umalis. Pero nang nakita niya ang talahiban, nagsabi na naman siya na naiihi siya. Naiihi ako. Nagbanyo ka na sa shop kanina. Naiihi ulit ako eh. Sige na, tutulo na oh. Sige, diyan ka sa may talahiban. Tatakpan kita nitong payong na dala ko. Wag kang sisilip ha. Hindi. Diyos ko naman. Nakakita ko ng lahat ng yan. Hinawi ni Junie ng bahagya ang talahib at sumigi ng upo para magbanyo. Nilibang ko ang sarili ko sa pagbibilang ng bituin. Nakakalima pa lang ako nang biglang tumili si Junie. Sino namang hindi mag-aalala, hindi ba? Kaya sumigi ako ng lingon para lang matawag na bastos
at makatanggap ng malutong na sampal mula kay Junie. Bastos! Aray! Bakit ka ba nananampal? Bakit ka humarap? Tumili ka eh. Natural, nag-aalala ako. Baka kung napapano ka na. Kita mo na okay ako, di ba? Oo, kita ko nga. Hindi ka talikod ulit ha, bablak ayan kita. Eto na kamahalan, tatalikod na nga po eh. Tumalikod na ako ulit. Baon ang nanginginit at tumitibok-tibok pang pisngi ko. Pero nakatatak sa isipan ko ang hubog ng kanyang bilugan at makinis na pangupo. Hindi naman po ako manyak, Madam Venus. Pero sa ganoong sitwasyon, hindi maiiwasan na makitaan ko siya, hindi ba? Kaya naman, hindi ko pinalampas ang pagkakataon na magpaliwanag sa kanya. Hindi ko sinasadyang nangyari eh. Sorry na. Bakit ka ba tumili? Parang may sumundot sa akin eh, damo lang pala. Grabe ka makasampal. Ang sakit ng pisngi ko sa totoo lang. Sorry na. Kasi naman dalagang Pilipina pa din naman ako no, may kahihiyan. Nakita ko ng lahat ng yan. Sabay tayong maligo ng mga bata pa tayo, di ba? Iba yun eh, mga bata pa tayo noon. Sus, ganun din yan. Lumaki lang. Hihirit pa sana ako ng sagot sa asara naming dalawa. Pero bigla akong nakaramdam ng pangungurot sa binti ko. Pinigilan ako ni Junie na gumawa ng ingay. Shh! Makinig ka. Bakit? Anong meron? Para may naungol, di ba? Wala akong naririnig. Pakinggan mo kasing mabuti. Ako namang si Lokong, nakinig. Ang sa akin kasi, pakisamahan ang may amats at baka umiyak. Wala. Katahimikan lang ang meron. Sasabihin ko na sana kay Junie na guni-guni lang niya ang lahat. Nang biglang may nasagap ang tenga ko. Mahina lang sa una, pero parang lumalakas. Tinginan. Doon na ako kinabahan. Junie, ano na? Patapos na. Hindi ka ba tapos? Eto na nagsusuot na lang ako ng pantalon. Wait lang, masyado ko naman apurado dyan eh. Tara na. Nakarinig ako ng lagabog. Lumingon ako para biruin si Junie kasi akala ko natapilok siya. Pero paglingon ko, nakadapa na si Junie. Sinalubong ako ng kabado niyang tingin at nanginginig na boses. Ano ka na? Natapa ka ba? Bakit ka nakadapa dyan? Jeffrey! May humilo sa binti ko! Anong sabi mo? Jeffrey, tulong! May humihigit sa akin! Junie! Parang baseball star, napadapa kong inabot ang kamay ni Junie para pigilan na madala siya. Pero paghawak ko sa kamay niya, kasama niya akong nakaladkad. Nadala kami sa gitna ng talahiban. Pag-angat namin ng tingin, isang hubot-hubad na lalaki na may mahabang buhok ang nasa harapan namin. Namumula ang mga mata at labas ang pangil. Wala kaming nagawa ni Junie kundi ang mapasigaw. Aswang! Jeffrey! Papalapit na! Kakainin na tayo! Huwag ka matakot! Hindi tayo papabayaan ni Lord! Lord, please tulungan niyo po kami! Magpadala po kayo ng saklolo! Siyang dating ni Kuya Seb. Nang makita namin siyang lumabas sa gitna ng talahiban, feeling
Feeling ko nakakita ako ng superhero. May hawak siyang siit ng kawayan. Iwinasiwas ngayon habang umuusal siya ng Latin na pangungusap. Kuya Seb! Abisete sortes bestras. Tagos hanggang kaibuturan mo ang gampas ay ginawan kay Judas. Layas, aswang! Layas! Tingnan mo, Junie. Parang kumaringking sa sakit yung aswang, ha? Oo nga! Ilang hataw ang natanggap noong aswang mula sa siit ng kawayan na dala ni Kuya Seb. Nasaktan siguro ng sobra yung aswang, kaya dali-dali yung umalis at nanakbo palayo. Hindi na yun hinabol ni Kuya Seb. Pinili niyang lapitan kami at alamin ang lagay namin. Nasaktan pa kaya? Hindi naman. Paano nandito ka, Kuya Seb? Di ba naiwan ka sa shop para magligpit kasama ni Clara? Nag-alala ko sa inyo eh. Kaya sinundan namin kayo. Clara? Pwede ka nang pumunta dito. Kasama pala ni Kuya Seb si Clara. Pinaghintay siya ni Kuya Seb sa labas ng talahiban at saka lang tinawag noong wala na ang aswang. Niyakap agad ni Clara si Junie nang makalapit siya sa amin. Nasaktan ka ba, Junie? Hindi naman masyado. Ikaw ba, Jeffrey? Ayos lang ako. Grabe ang takot namin ni Kuya Seb nang marinig namin ang mga hiyaw ninyo. Buti na lang talaga at nahabol niya kagad kayo. Nasa malapit lang pala kayo. Hindi. Ang totoo kasi niyan, pag alis ninyo, ito si Kuya Seb bigla na lang napraning. Napraning? Oo. Nakarinig daw siya ng umaalulong na aso. Aba, biglang hablot sa akin sabay sabing susundan daw namin kayo. Ganon? Oo, Junie, ganun. Akala namin okay kayo kasi inabuti namin kayong palayo na sa talahiban. Nakarinig na kami ng mga ungol nun eh. Tatawagin nga sana namin kayo para sabihin na hintayin nyo kami. Bigla na lang kayong nawala. Doon na kumaripas ng takbo si Kuya Seb para saklolohan kayo. Kung hindi naman kayo nasaktan, ang mabuti pa umalis tayo rito. Mamaya na natin ituloy ang pag-uusap. Taong 2010 yun. Isang gabi na hindi ko makakalimutan kailanman. Isang pangyayari na, ano nga yung nauso noong 2024? Muntik na akong maging kwento na lang. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Jeffrey, Tubong Negros. Noong June 1, nag-birthday si Mrs. Hindi na iwasan na mapagkwentuhan ang aming nakaraan na siyang nagpaalala sa akin ng aming kakaibang karanasan na may kinalaman sa aswang. Kaya heto ako, nagpadala ng sulat sa inyo, sa mga kapwa ko avid listeners ng Aswang Diaries. Gusto kong marinig ang opinyon ninyo o kung may karanasan ba kayo na katulad ng sa amin. Lapag nyo naman sa comment section pag natapos na akong magkwento. Hihintayin ko kayo sa comment section. Nasa na nga ba ako? Yung gabi sa talahiban. Paglabas namin ng talahiban, para kaming mga hunghang na nanakbo hanggang sa makaabot kami sa harap ng bahay ni na Junie. Halos magiba ang gate sa kakakatok namin. Tao po! Tita Iris! Tita Iris! Tao po! Kami po ito! Sina Junie at Clara? Kasama po namin sina Kuya Seb at Jeffrey. Junie, baka tulog na si Tita Iris. Teka, tatawagan ko si Tita Iris sa cellphone. Jeffrey, Clara, katukin niyo lang ang gate. Pandalas kami ng katok sa gate ni na Junie habang tinatawagan naman ni Junie sa cellphone si Tita Iris. Hanggang sa nakarinig kami ng mga mahihinang yabag
mula sa loob. Kasunod ang sigaw ni Tita Iris. Kasunod ng pagmamaktol niya. Dahil sa hiya, nagpaliwanag ako sa kanya habang binubuksan niya ang gate. Sandali! Eto! Bubuksan na nga ang gate. Masyado naman makakatok, oh! Sorry po, Tita Iris. Nagmamadali lang po talaga. May nangyari po kasi nakakatakot sa amin. Ano naman kaya ang pwede mangyaring nakakatakot? Nakakita ba kayo ng aswang? Kung alam niyo lang po, Tita Iris. O ayan, bukas na ang gate. Tuloy kayo. Pero nang mabuksan ang gate ni na Junie, isang babae na may maitim at nangingintab-ngintab na muka ang sumalubong sa amin. Napasigaw na naman kami ni Junie at sa pagkakataon yun, kahit si Kuya Seb at Clara ay napasigaw din. He! Linchak na kaiingay nyo ah! Ano impacto? Nakahambalusin ko kayo? Gandang-ganda ko eh! Tita Iris? Oh, ako nga ito, Seb! Ha? First time nyo makakita ng mud pack? Eh, bakit po kulay itim yan? Malay ko! Bigay lang to ni Eleanor. Ni Mama? Baka yung galing Japan. Oo, nagmamanyo. May iba pa ba kayong kilalang Eleanor na magbibigay sa akin ng mud pack? Sobrahan yata kayo sa paglalasing eh. Tumuloy na nga kayo. Thank you po. Dumiretso na kayo sa garden, ha? Sisilbihan ko kayo ng kapeng barako at nang humulas yung kalasingan nyo. Sa garden nga kami pumunta, kagaya ng sabi ni Tita Iris. Kanya-kanyang higit kami ng silyang bakal sa garden set nila. Doon na ako nag-umpisang magkulit kay Kuya Seb, kahit si Julie at Clara ay nagbato din ng mga tanong nila. Kuya Seb, sabi mo kanina, kayaan nyo kami sinundan kasi kinakabahan ka. Anong dahilan? Basta kinabahan ka lang? Ganito ha. Dito pa nakaraang linggo, palihim na nag-uunta ang barangay. Kaya ka inuumaga ng uwi. Oo. Alam mo naman, volunteer ako ng barangay. Kaya natulong ako kapag kulang ang tao. Hindi ko gets. Anong connection? Itong sasabihin ko sa inyo ay confidential. Bawal ilabas ha. Okay. Noong nakaraang buwan, may natagpo ang babae sa may tulay natin. Nagkahasa ng aswang. Sabi ni Kamaning. Kuya Seb, di ba si Kamanay yung kanang kamay ni Mayor na espiritista? Oo, Julie. Yun na. Kung si Kamaning ang may sabi, hindi na ako magtataka kung bakit napraning si Kuya Seb. Di ba? Hindi pa nagkamali yun kahit kailan? Medyo palya siya ngayon. Paanong palya, Kuya Seb? Hindi pa sakto sa sinabi ni Kamaning yung itsura ng aswang kanina? Sakto naman, Jeffrey. Sa sobrang sakto, kinilabutan ako nang makita ko ang aswang kanina. Maliban lang sa isang bagay. Bakit Kuya Seb? Anong meron doon sa mata ng aswang? Ayon kay Kamaning, dilaw ang mata ng aswang. Pero magbabagang pula ang mata ng nakaharap natin kanina. Talagang may nakaharap kayong aswang kanina? Nalimutan namin na nagsabi si Tita Iris na magdadala siya ng kape. Kalokohan kung magpapalusot pa kami. Kaya naman, wala nang nagawa si Kuya Seb, kundi ang sabihin din kay Tita Iris ang mga nasabi niya sa amin. Tita Iris, huwag niyong ipagsasabihan sa mga amiga ninyo ha. Malilintikan ako sa barangay. Eh bakit ba kasi ayaw ipaalam ng barangay sa mga tao para makapag-ingat? Utos daw po ni Mayor. Anong kalokohan naman kaya yun? Una, ayaw na kasi ni Mayor na bahain tayo ng media. Tama naman si Mayor doon, Kuya Seb. Medyo liblib tayo. Kung sakaling mapabalita na may aswang sa lugar natin, gagawin tayong kwentong katatakutan ng media. Kaya nga, isa pa, gusto talaga ni Mayor na mahuli ang salarin. Aswang man o hindi. Kaya please lang po, Tita Iris, tumupad po kayo sa pangako ninyo
Oo, naiintindihan ko. O, paano po? Alis na kami, ha? O sige, ingat kayo. Pero, pagtayo ni Kuya Sep, may lumagitik sa sahig. Isang maliit na pulang drawstring pouch ang nahulog mula sa bulsa niya. Bago ko pa yon napulot, naunahan na ako ni Kuya Sep. Uy, ano tong pulang bagay na to? Bulsikot ko yan. Buti na lang hindi nalakdawan na kung sino itong bulsikot ko. Ang bilis mo, Kuya Seb. Pupulutin ko sana para sa'yo eh. Anong naman ba niyan, diamond? Daya mo ka dyan. Binuksan ni Kuya Seb ang bagay na kung tawagin niya ay bulsikot at ipinakita sa amin ang isang medalyon. Itong medalyon ng Infinito Diyos. Umiinit ito kapag may malapit na aswang sa paligid. Kailan ka pa nag-albularyo, Kuya Seb? Hindi ako albularyo, Juni. Malayo. Ano ka, pagano? Hindi rin. Isa akong syncretista. Ano? Syncretista. Isang tao na pinaghalo ng espiritual at relihiyon. Katulad ko, katoliko ako. Pero nag-aaral ako tungkol sa espiritual. Ah, ganun pala yun. Parang modern day. Pedro Penduko? Pwede ganun niya, Judy. Siya nga pala, Clara. Ano kaya kung dito ko na lang matulog kina Judy? Bukas ka na umuwi. Oo nga naman, Clara. Tama si Kuya Seb, dito ka na sa amin matulog. Nakakahiya kay Tita Iris eh. Oh, hiya ka dyan. Dito ka na matulog. Tumawag ka sa inyo at ang hindi naman mag-alala ang mga kasama mo sa bahay. Yun! Okay na! O, paano? Uwi na kami para makapagpahinga na tayo pare-pareho. Tara na, Jeffrey. Judy, Clara, dyan na kayo, ha? Salamat, Kuya Seb. Ingat kayo ni Jeffrey. Kinabukasan, nagkita-kita kami ni na Clara sa pila ng mga arko ng Santa Cruzan. Sinalubong kami ng nakakainit na ulo na tawanan ng mga tambay at mga tsismosa. Kumalat na sa lugar namin ang pagtawag ni Danilo kay Juni ng Reynang Aswang. Pinagtatawanan nila si Juni. Galit na galit si Clara. Siguro, kaya may nagiging aswang kasi may mga tao na masakal pa sa aswang ng ugali. Sarap pagmumurahin ng mga yan, sa totoo lang. Masasayang ng laway mo sa mga yan. Hindi na tinatabla ng mura ang mga ganyan. Sa karmo na lang ako aasa. Mas sigurado pang ganti nun. Naniniwala ako na makakakuha ang ungas na yun ng katapat niya. Tama ka dyan, Jeffrey. Malay nga natin, di ba? Mamaya biglang lumabas na lang siya dyan na panay kagat ng aswang. At parang nagbilang anghel si Kuya Sep. Biglang gumulong mula sa talahiban ang katawan ni Danilo. Duguan, puro kagat, walang pang-ibaba. Pilian ang mga tao sa paligid. May nahimatay pa mula sa kulumpunan ng mga tsismosa. Agad na tinawagan ni Kuya Seb ang barangay at ipinaalam ang nangyari. Ang sagala na nakatakda ng alas 6 ng gabi, naging alas 4 ng hapon. Grabe to. Ginawang lechon ng mga sagala, kaloka. Siguradong natakot yung Hermana Mayor. Grabing ingay naman ang mga chismosa eh. Pagkarinig kay Kamaning, sige nang pilian. Aswag naman pumutay kay Danilo. Opo, alam namin. Nandun din kami. Loko ka talaga, Jeffrey. Uy, pero biro ang sakit ng paa ko. Ang init ng asfalto eh. Hindi pa ba tapos? Parang tapos na yata. Uminto na eh. Konti lang ang pinaghintay namin at nakita ko nang palapit si Kuya Seb. Kasunod ang pawisang si Juni.
Tapos na daw ang sagala. Pero walang pakain. Tetra Pak at isang cupcake lang ang pinamigay ng Hermana Mayor. Pagkatapos ay umalis na parang wala lang. Ano? Yun na? Walang patubig kahit konti? May pakain yun dapat ah. Wala! Naipatisyo na lukot. Nagkit na nga ng kilikili ko eh. Pati singit ko naliligo na sa pawis. Pwede nang pigay ng gown ko. Diyos me! Si Madam Chat ang organizer, di ba? Nasaan siya? Hindi makontak ang hitad. Baka busy sa ibang pageant. Aba naman, dapat lagi siyang available. Paano kung may ganitong problema? Ay, ewan. Babalik muna ako kay Tita Iris ha. Hiya ko ng pamunas na bimpo. Ang may pinaksiw na ako eh. Sige, dito lang kami. Ha? Anong problema ng lokong yun? Bakit? Anong problema? Yung lalaking yun, oh. Kanina ko pa nahuhuling nakatitig sa atin. Nakasundin ang tingin kay Junie. Nasaan pa yung naninitig na yan? Ayun! Sa may fire tree sa tapat. Gwapo yung lalaki. Ibig kong sabihin, gwapo din ako. Pero iba ang isang yon. Ang lakas ng dating. Tisoy. Nakapusod ang medyo mahabang buhok. May magandang pangangatawan at matangkad. Tapos ang modelo ng sikat na brand ng sigarilyo na may mga cowboys na nakasakay sa kabayo. Hindi ko lang gusto ang paraan ng pagtitig niya kay Junie. May halong pagnanasay. Para sa akin, nakakabastos yun. Ayun. Nakita ko na si Loco. Abay, gwapo. Mukha lang Loco. Kaya nga, di ba? Dahil siguro. Dito na kayo. Kakausapin ko. Sabahan kita, Kuya Seb. Diyan ka na lang, Jeffrey. Hindi ko pa rarambunin ito. Kakausapin ko lang. Pero hindi inabutan ni Kuya Seb ang lalaki. Nakatunog siguro ang Loco na siya ang pinag-uusapan namin ni Kuya Seb. Kaya umalis agad at naglaho na parang bula. Dahil walang inabutan, bumalik agad sa amin si Kuya Seb. Nagkasunod lang sila ni Junie. Ang bilis, parang palos. Hindi ko inabutan. Oh, kumusta, Junie? Nakabalik ka na din pala. Nakontak mo ba si Madam Chat? Hindi eh. Si Tita Iris na lang daw bahal magreklamo kapag nakita niya si Madam Chat. Lagot siya sa tita mo. Parang armalite pa naman ang bibig nun kapag galit. Kuya Seb, hetong bimpo. Magpunis ka muna. Salamat, Clara. Ano nga palang ginagawa mo kanina, Kuya Seb? Nakita ka namin ni Tita Iris na sinisipat-sipat mo yung fire tree sa tapat? May hinahanap lang akong tao pero hindi ko na inabutan. Saan galing yung iced tea mo, Junie? Gusto mo humigop, Jeffrey? May poging namimigay ng iced tea doon kanina, oh. Siguro tauhan ng Hermana. May talang cooler. Ano? Ano? Junie, mukhang modelo ba ng sikat na brand ng sigarilyo? Yung pogi na tinutukoy mo? Tama ka dyan, Jeffrey. Ang pogi! May bago na akong target. Aalamin ko kung saan nakatirang lalaki yung nagjojowain ko. Nasaan ang lalaking yun? Bigla nga nawala eh. Kakausapin ko pa sana pero pagkaabot ng iced tea sa akin, umalis na. Nalimutan na namin ni Kuya Seb ang nangyari. Pero parang nagbibiro ang tadhana. Nakita ulit namin siya. Sa pagkakataong yun, sa palengke naman namin inabutan ang Loco. Araw ng Sabado noon. Katatapos lang namin mamili ni Kuya Seb. Palabas na kami ng palengke nang napansin ko na pandala si Kuya Seb ng pisil sa likod ng tenga niya. Kaya tumigil muna kami sa bilihan ng palamig. Anong problema ng tenga mo, Kuya Seb? Kanina pa umuugong yung kaliwa. Patingnan mo na kaya sa doktor. Hindi ito sakit. Nawawala kapag binubulungan ko ng pangontra. May nanunubok sa akin eh.
nagbabato ng pambati. Sino naman kaya? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil nang napatingin ako sa tindahan ng panyo na nasa tapat ng bilihan ng palamig, nandun ang Kolokoy. Naniniting na naman. Kuya Seb? Kuya Seb, Oh, bakit? Ano yan? tumingin ka sa kaliwa mo. Doon sa may bilihan ng panyo. Anong meron? Yung lalaki na nanitig ng sagalaan, ayun oh. Nasa tindahan ng panyo. Ba? Oo nga no. Teka, susugurin ko. Huwag mo na lang pansinin, Jeffrey. Hindi magandang pakiramdam ko sa isang yan. Bakit Kuya Seb? Ano meron? Nangangaliwa ang dala niya. Nangangaliwa? Masama ganun? Oo. Kaya naman pala panay ang ugong ng kaliwang tenga ko eh. Si Kulukoy ang may gawa. Mas lalong dapat nating kausapin ang Kulukoy na yun. Baka mamaya kung anong gawing kalokohan sa mga taga rito. Jeffrey, saglit. Sugod na rin kong nilapitan yung lalaki. Nang nasa mismong harapan na niya ako, abat umismid pa. Talagang sinusubok ang pasensya ko ng ogag. Hindi po ako basagulero, Madam Venus. Talagang nakakagalit lang po ang angas ng lalaki. Pero sinubukan ko pa ding maging sibilisado sa kanya. Pare, nung sagalaan ka pa, Ako ba ang kausap mo? tanda kita. Ano bang problema mo? At tinititigan mo ang kaibigan ko. Bakit nga ba? Hindi ka nakakatawa. Tigilan mo na. Sinong may sabi na nagpapatawa ko? Kung gusto mong tumawa, kumuha ka ng payaso. Sira ulo ka. Pero palad ni Kuya Seb ang tinamaan ng kamao ko. Nakasunod na pala siya at pinigilan niya ako na makasuntok. Kuya Seb! Ops. Hili lang, Jeffrey. Hindi tayo palaway dito. Pasensya ka na dito sa kapatid ko, ha? Bendahan mo. Nangangagat eh. Ano ba? Nangangagat? Nilapitan ni Kuya Seb ang lalaki. Napaurong yun para makalayo. Pero agad siyang dinikitan ni Kuya Seb. Bumakas ang takot sa mukha ng loko. Dayo ka, no? Bakit? Hindi ba kayo pabait sa mga dayo? Kumpurme sa dayo. Kapag mabait, syempre mabait din kami. Pero kapag nananarantado, nagiging gago kami. Kaya kung ako sa iyo, umayos ka, ha? Hindi mo alam ang pwede mangyari sa'yo. Anong mangyayari? Malay ko. Hindi ako pantas. Diyan ka na. Ingat ka ha. Kuya Seb, tayo na. Ilang beses tinapik-tapik ni Kuya Seb ang pisngi ng lalaki bago niya tuluyang nilayuan. Pagkatapos ay niyaya niya na akong umalis. Saglit kaming nagpunta sa shop para ayusin ang mga pinamili. Pagkatapos ay umuwi na rin kami. Malapit na kasi kami sa bahay nang makita na naman namin ang lokong lalaki. Nasa may harap ng bahay namin at kausap si Juni. Uy, salamat nga pala dun sa iced tea na iniabot mo sa akin ng sagalaan ha. Uhaw na ako nun eh. Okay lang, basta ikaw. Ay, mag-iingat ka sa akin. Bakit naman? Di mo alam ang bansag sa akin dito, no? Ano? Diwata? Diyosa? Ray ng aswang na uhaw sa pag-ibig. Geka, baka ma-inlove ako sa'yo. Habulin kita. Grabe naman sa rey ng aswang. Saan galing yan? Sa ex ko. Ray na kasi pumapayant ako. Aswang kasi para daw akong aswang kung magmahal. Nangangain.
Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na inis at galit. Muntik na akong mapaaway sa palengke dahil sa kulokoy, hayon at kabiruan na ni Juni. Julie? Jeffrey, tingnan mo kung sinong nakasalubong ko. Si Pogi, oh. Oo, alam ko. Siya yung lalaking sinasabi ko na nakatitig sa'yo. Talaga? Nakatitig siya sa'yo sa nakakabastos na paraan. Totoo ba yun, ha, Owen? Hindi para nahanga lang eh. Kahit nakasalamin ako, alam kong kumilala lang nakakabastos na tingin. Kaya alam mo kasi ganun ka din. May pagnanasa. Gago ka talaga, no? Gago ka talaga, no? Binalaan na kita. Hindi ka pati nakinig. Binigyan ni Kuya Seb ang bastos na lalaki ng malakas na suntok. Sapul na sapul ang loko, sadsad sa simento. Akmang tatayo ang lalaki para gumanti ng suntok nang marinig namin ang boses ng mama namin. Kararating lang niya, kasama si Madam Chat at Clara. Napaigtad ako nang sumigaw siya. Maging si Kuya Seb ay natigilan. Anong nangyayari dito? Ma, Hoy, Sebastian! Kailan ka pa naging basagulero, ha? Jeffrey, baka gusto mong magpaliwanag kung bakit nanununtok yung Kuya Seb mo? Tita Leonor, Owen? Ma? Kilala niyo ang kulukoy na to? Jeffrey, anong kulokoy? Binalaki ko ba kayong bastos? Sorry po, ma. At oo, kilala ko siya. Pamangkin siya ni Madam Chat. Ipinakilala sa akin kanina. Iniwan lang namin saglit dahil nahagip ni Junie. Ano? Sino magpapaliwanag? Wala? ano po kasi medyo may counting issue po kami ng anak ninyo. Issue? Anong issue yan, Owen? Sa tingin ko po, ako ang may kasalanan, Tita Leonor. Sa tingin mo, ikaw ang may kasalanan? Bakit? Inano mo ang mga anak ko? Mama, hinay lang. Teka. Teka lang, Jeffrey. Manahimik ka na muna. Magpaliwanag ka ngayon din, Owen. Para makapagdesisyon ako kung patutuloyan pa kita sa bahay ko o tatagpasan kita ng ulo. Naku, Eleanor! Huminahon ka na muna! Sopistikada, maganda at malambing. Yan ang nanay namin na si Eleanor. Marami ang nagsasabi na misteryosa siya. Madalas tahimik si mama at ang hilig niya ay ang magbasa ng libro. Malinis sa bahay, maasikaso sa mga anak. Hindi pala away, pero ayaw niyang malalaman na naaapi kami. Kahit si Andres Bonifacio, mananakbo kapag nagalit ang mama namin. Kaya naman, ganoon na lang ang panunutla ni Madam Chat nang mag-iba ang tono ni mama. Mama, kalma lang. Hindi. Anong kalma-kalma ka dyan, Sebastian? Ellie, sister, Eleanor, relax lang ha. Owen, magpaliwanag ka na. Naku po, sa dami ng gagaguhin mo, mga anak pa ni Eleanor. Diyos ko namang bata ka. Nagkainitan lang po kami kanina sa palengke. Hindi ko po sinasadya. Nagkainitan? Sinaktan mo bang mga anak ko? Hindi naman po umabot sa ganon. Pero, aminado po ako na naging bastos ako sa pakikitungo sa mga anak ninyo. Bastos? Paanong bastos? Biglang nawala ang kaangasan ng loko. Magalang at mahinahon niyang isinalaysay kay mama ang nangyari. Buong kababaang loob din niya na inamin ang mali niyang ginawa. Malayong malayo sa mayabang at mapanuya na ugali niya sa palengke. Kulang na lang, labasan siya ng sinag sa ulo at tubuan ng pakpak. At ganun nga po ang nangyari. Aha, ikaw pala yun ah. Anong ibig mong sabihin, Clara?
Tita Eleanor, siya po yung sinabi ni Jeffrey kay Kuya Seb na nanitig sa amin noong araw ng sagalaan. Naninitig? Opo, as in titig na titig. Oo, ako nga yun. Mali ako. Sorry. Alam mo pala na bali ang inuugali mo. Eh bakit mo pa din ginawa? Dayo ka dito. Laki Maynila po kasi ko, tita. Alam niyo naman, sa syudad. Kung palagi kang nakatungo, lalamunin ka kahit ng mga walang kwentang tao. Minsan nga po kahit sa probinsya. Kung bait-bait ka talaga, gagawin kang katatawanan. Hindi pa din yung dahilan para mambastos ka ng mga taga rito. Sabihan mo yung pamangkin mo, Madam Chat. Baka mamaya si Iris ang makatapat niyan. Naku, Eleanor, darling, wag. Mas nakakatakot ka. Pero iba ang pagka-fierce ng isang yun. Totoo ang sinabi ni Madam Cha. Ibang klase ang tita ni Junie, na si Tita Iris. Babaeng bakla yun, pero parang barako kung magalit. Para namang nananadya ang panahon, biglang sumulpot si Tita Iris. Hello, Eleanor? Hello, Chat? Ah, Madam Chat ka na pala ngayon. Kumusta? Okay naman ako. Sino yung hunky boy at nakasama nyo? Bagong fafa mo, Madam Chat? Ang bata, ah. Hindi. Pamangkin ko ang isang to. Galing Maynila, nagbabakasyon. Ganun ba? Pogi, ah. Gawin mo kayong konsorte sa mga sagalaan, pagkakaguluhan yan. Sa tingin ko nga. And speaking of sagalaan, mabutit na hagip kita. May reklamo ako. Bakit? Ano problema? Alam mo kasi, itong si Johnny Perco, si Junie na alaga mo na ngayon, may isinumbong siya sa akin tungkol sa nangyari sa sagalaan. Bakit? Ano daw problema ni Junie? Ay nako, grabe ang sunburn sa batok. Uhaw na uhaw din. Sabi mo ikaw ang bahala. Ay, pasensya ka na, Iris, ha? Busy kasi ako sa Manila nung araw ng sagalaan natin dito. Hindi ko naman akalain na may mangyayaring aberya. O ano, sorry na lang? Ha? Huwag ka na magalit, Iris. Band na ang huklubang yun sa pagiging hermana. Kinausap ko ng ibang organizers. Hindi na makakaulit ang bruhang yun sa amin. Ay mabuti pa pumasok tayo. Sa loob na natin ituloy ang pag-uusap natin. Pataas ng araw, oh. Tama si Mama. Medyo mahapdi na sa balat ang araw. Nagpasukan kami sa loob bago pa kami tuluyang maging lechon. Dinatnan namin si Kuya Seb na nakapaghanda na ng maiinom. Nagpakilala ng ayos si Owen sa amin at humingi ulit ng paumanhin. Si Junie naman, hindi itinago ang pagkaakit kay Owen. Talaga namang tinabihan pa ng upo sa sofa. Pinyo ka din ano, Owen. Taliwas sa meaning ng pangalan mo nang ibig sabihin ay marangal? Mukhang pati si Junie, bibigyan ka ng sermon, Owen. Sukat ng asar ng taga rito. At talagang sina Kuya Seb pang napili mo. Yan tuloy nakatikim ka ng suntok. May isa pang ibig sabihin ng pangalan ko. Kabataan. Halos kapareho ng sayo. Oh, di nga. Evergreen at young. Mukhang hindi naman nagkamali. Mukhang bata ka pa. Ilang taon ka na ba, Junie? Owen, ano ka ba naman? Hindi mo dapat itinatanong ang edad ng babae. Okay lang po, Madam Chat. So, ilang taon ako, ha? Hulaan mo kaya? 18? Mukhang 18 ka eh. Bola. Grabing mambola. Grabe naman talaga. Mukha akong 18. 27 na ako. Ikaw ba, Owen? Ilang taon ka na ba? 31 na ako. Ay, bet na bet. Anong masasabi mo sa akin bilang girlfriend? Swerte ang lalaking magugustuhan mo.
Lusong mamon ako, Madam Venus. Napatawad ko si Owen sa kabastusan at kaangasan niya nang makita ko siyang nagpakumbaba kay Mama. Pero seloso ako nang makita ko na nakikisakay si Owen sa kabaliwan ni Junie. Nararamdaman ko na nagbalik ang asar ko sa kanya. At aminado po ako na alam kong selos ang tawag doon. Napaisip ako na batuhin siya mula sa kinatatayuan ko. Pasimple akong nilapitan ni Kuya Seb. Ano? Okay ka pa ba? Baka palipanin mo yung Jace ni Mama. Naggaling pang India. Baka. Siguro. Depende. Mukhang nag-enjoy naman si Junie sa kanya eh. Okay na din. Mapagpapasensyahan na din. Pero sana, huwag niya malimutan ang grace period. Grace period? Kung nagkarelasyon ka at naghiwalay kayo, kailangan magpalipas ka muna ng 3 buwan bago ka makipagrelasyon ulit. Eh, sinong gumawa ng batas niyan? Parang nakakaloko ah. Mga tagapagtanggol ng moralidad, siguro. Pero kay Junie, walang silbi ang grace period. Kung ako ang tatanungin, hindi applicable sa sitwasyon ni Junie ang grace period. Ginago naman siya ni Danilo, pero nabanggit ko lang yon kasi nagseselos ako. At hanggang selos na lang ako. Panakip butas kapag kailangan ni Junie nang sasambot sa kanya. Katulad nung minsan sa isang pageant, hindi nakarating si Owen, kaya ako ang nagbigay ng bulaklak kay Junie. Hoy, salamat sa inyo ha. Hindi niyo pinabayaan si Junie. The best talaga kayong sumuporta. Okay lang po, Tita Iris. Hindi ba kami nakakaabala, Seb? Ako, wala ho yan. Isa pa, party po yan ng trabaho bilang volunteer. Swerte nga po ako kasi habang nagbabantay, nakakakita ko ng magagandang chika babes. Aray! Ay, sorry, Kuya Seb. Mali ako ng tapak. Masakit ba? Okay lang. Basta ikaw, Clara. Hindi yun aksidente. Kita ko ang gigil ni Clara nang tapakan niya ang paa ni Kuya Seb. Napangiti ako ng lihim. Mukhang may something si Kuya Seb at Clara. Isa pa, matagal ko nang nahahalata na nalilimutang tawagin ni Clara si Kuya Seb ng kuya. Natatawa kong iniligid ang paningin ko at nakita kong palapit si Junie sa amin. Galing siya sa dressing room. Nakapagpalit na siya ng damit. Nandito na ako. Si Owen ba nakahabol? Inimbitahan ko siya eh. Sorry, darling. Busy daw si Owen. Ay, hindi siya nakahabol? Sayang. Nakakainis nga. Maganda sana na nandito siya. Para siyang umakyat sa stage kanina at abutan ka ng bulaklak. Pero parang nakita ko po si Owen kanina. Talaga, Clara? Saan? Sa may likod ng stage. Yung daan papuntang dressing rooms. Clara, darling, baka namamalik mata ka lang. Pero parang siya po talaga yung nakita ko eh. Ay nako, pabayaan na lang natin yung si Owen. Nandito naman si Poging Jeffrey. Pogi ka daw? Patingin nga, Jeffrey. Johnny, masyado kang malapit. Amoy na amoy ko ang mabango niyang hininga at ang pabango niya na masarap sa ilong. Medyo na-conscious ako dahil sobrang lapit niya sa akin. Pero hindi pansin ni Junie ang pagkabalisa ko. Hinawakan niya ako sa may panga at sinipat-sipat pa ang mukha ko. Oo nga. Pogi ka nga, no? Lalo't wala kang salamin. Tapos nakataas yung buhok mo. Nakakakita ka ba sa lagay na yan, Jeffrey? Nagsuot ako ng contact lenses na may grado, Junie. Bakit hindi mo nalang lagi suot yung contacts mo? Sayang, ganda ng mata mo.
hindi makita kapag nakasalamin ka. Ewan ko lang, Junie, ha? Pero parang nakakadagdag sa personality ni Jeffrey sa salamin. Yee, si Clara. Mukhang tinamaan ka kay Jeffrey. Support kita, friend. Kung wala na kayong nalilimutan, tayo na. Konti na lang tao dito. Okay. Ay, nalimutan ko sa dressing room yung cellphone ko. Sigurado ka ba? Baka nasa bag mo lang. Tingnan mo muna. Pero wala sa bag niya. Wala din sa bag ng kahit na sino. Wala nang ibang paghahanapan pa, kundi ang dressing room na pinanggalingan niya. Kahit na nanginginig ang tumbong ko sa takot dahil madilim na doon sa lugar na babalikan namin, sinamahan ko pa din siya. Hindi para magpakabayani, pero para makapogi points. Hindi ko akalain na makakaharap ulit namin yung aswang na umatake sa amin sa talahiban. Ang dilim na pala. Dapat yata si Kuya Seb na lang sumama sa akin. Okay ka lang ba? Di ba takot ka sa dilim? Okay naman. Buhay pa. Sigurado ka? Parang ang lamig nitong kamay mo na hawak ko. Hindi yan. Baka gawa lang kanina. Oo nga pala, no? Hindi ka sanay na humarap sa maraming tao. Pinakamarami na yung sinisilbihan mo sa cafe computer shop mo. Totoo yan. Buti nga hindi ako nadapa. O kaya nasuka kanina. Grabe kaya ang gaba ko. Hindi halata. Sa totoo lang, muntik na kita hindi makilala. Oops. Talaga lang ha. Oo. Kundi dahil sa maliit na taling sa may labi mo, iisipin ko ibang lalaki ka. Muntik ka na maging target ko. Naranasan mo sanang aswangin kita. Pwede naman. Pwedeng ano? Pwede mo akong asumangin. Hindi ko na ituloy ang gusto kong sabihin dahil bigla kaming nakarinig ng kaluskos at ilang ungol. Pamabay kaming napalingon sa pinanggagalingan ng ingay. Nagkatitigan kami tapos napatingin kami sa nakaawang na pinto ng dressing room. Patay ang ilaw doon pero may kaunting liwanag na nasisilip sa binta ng salamin. Galing yun sa poste na nasa may malapit lang. Sa dressing room nang galing yung ingay, di ba? Oo. Yung din ang pagkakarinig ko. Tara, tingnan natin. Mamaya na lang kaya tayo bumalik. Parang may naungol. At saka, daing ba ng babae yun? Junie, tayo na. Tumawag na lang tayo ng... Teka, Junie! Huwag ka muna pumasok! Pero bago ko pa siya mapigilan, naitulak na niya ang pinto at sinindihan ang ilaw. Bumaha ng liwanag sa loob ng kwarto at tumambad sa amin ang aswang na aming nakita sa talahiban. Isang babae ang nasa mga bisig noong aswang. Punit ang damit at nakasabit pa sa isang binti ang panloob. Anyong napagsamantalahan, pero parang ligayang-ligaya ang ekspresyon na nasa mukha ng babae. Napasigaw kami ni Junie dahil sa takot. Aswang! Diyos ko po! Kakainin tayo! Hindi ako papayag! Mapapatay muna ako ng aswang na yan bago ka niya malapitan! Jeffrey! Papalapit na sa'yo! Kahit takot ako, nagawa kong makuha ang bakal na nakita kong nakasandal sa sulok. Sinalubong ko ang aswang na papalapit sa akin at hinataw yun gamit ang bakal na hawak ko. Ano? Lapit! Para makuha mo ang hanap mo! Jeffrey! Diyan ka lang sa tabi, Junie! Hindi ko hahayaan na malapitan ka nitong aswang! Mga walang laban na ang kaya mo eh! Ano? Babasagin kong bungo mo!
hinayaan kong maging galit ang takot ko. Dinaan ko sa sigaw ang kaba ko, habang walang habas ko na iwinawas-siwas ang bakal na hawak ko at paulit-ulit ko yung inihataw sa aswang. Ano? Tuturukin ko mukha mo! Ay! Jeffrey! Aba talaga hinawakan mo pa talaga ang tubo ah! Bitaw! Ingat, Jeffrey! Pero mukhang nagsawa ang aswang sa sakit na mga hataw na ibinigay ko sa kanya, dahil biglang sinalag ng aswang ang mga hataw ko at hinawakan ang kabilang dulo ng bakal na ipinaghahataw ko sa kanya. Pagkatapos ay pasalyang binitawan yun. Dahil doon, saglit akong nawalan ng balanse. Jeffrey! Ah! Tumakas siya sa bintana! Lokong yun ah! Itinulak ako para makatakas! Sinamantala ng aswang ang pagkawala ng balanse. Basag ang salaming bintana ng kwarto. Dahil doon dumaan ang aswang para makatakas. Hapong-hapo ako dahil sa takot at pagod sa paglaban sa aswang. Hinahapo akong naupo ng kasalampak sa sahig. Tawagin mo si Kuya Seb! Pagdala ka mo ng tanod at tumawag ng ambulansya! Kailangan ma-report to! Okay ka lang ba, Jeffrey? Hindi ka pa nasaktan? Hindi naman. Puntahan mo na si Kuya Seb sa covered court. Kailangan malapatan ng paunang lunas ang biktima. Hindi ko kayang lumakad. Ayaw tumigil ang panginginig ng tuhod ko. Okay. Ako na lang ang tatakbo sa kanila sa covered court. Dito ka lang. Para may kasamang biktima. Ayoko, natatakot ako. Hindi ko kaya mag-isa. Pasensya ka na, Jeffrey. Hindi ko talaga kaya. Okay. Okay. Paano kaya? Kailangang malaman ni Kuya Seb ang nangyari. Pero paano? Gustuhin ko mang ipagpilitan na lumakad. Hindi ko na din kaya. Ayaw tumigil ng panginginig ng tuhod ko. Wala naman akong cellphone na dala dahil iniwan ko ang cellphone ko kay Clara. Bigla akong nakarinig ng pamilyar na ingay. Junie, nakakarinig ako ng ingay. Parang vibrate ng cellphone yun. Cellphone! Cellphone! Oo nga pala. Kaya tayo bumalik dito gawa ng cellphone ko. Nasaan na yun? Parang may naririnig akong ingay dun sa loob ng drawer. Oo nga. Teka, titingnan ko. Baka cellphone ko yun. Tama nga siya. Cellphone yung nagva-vibrate dahil tumatawag si Kuya Seb. Agad niya itong sinagot at sinabi ang nangyari. Ilang sandali pa, dinaluhan na kami ni Kuya Seb sa dressing room. Nai-report ko na sa barangay ang insidente. Papunta na sila rito. Pinauna ko nang umuwi si Tita Iris. Pinasamahan ko na siya sa apo ni Kamaning na volunteer din. Salamat, Kuya Seb, sa pag-aasikaso mo kay Tita Iris. Parang namin kayong pamilya, Junie. Siyempre, asikusuhin ko kayo. Siya nga pala. Anong itsura ng aswang? Nakita niyo ba? Yung umatake sa amin sa Talahiban, Kuya Seb. Yun mismo. Tama si Junie. Pero may isa akong napansin kakaiba dun sa aswang. Anong napansin mo, Jeffrey? Madilaw ang mata ng aswang ngayon. Sigurado ka ba, Jeffrey, na madilaw? Oo, kuya. Hindi katulad ng aswang na nang atake sa amin sa Talahiban na may mapulang mata. Ganun ba? Isa pa, Ano pang napansin mo kakaiba doon sa aswang, Jeffrey? may balat na hugis ibon sa balikat. Ang aswang na nakaharap namin ngayong gabi. Lumipas ang 3 araw. Nabalitaan ni Mama mula kay Tita Iris na hindi nakakatulog ng ayos si Junie.
Nang marinig yun ni Kuya Seb, agad niya akong niyaya upang dalawin si Juni. Pagdating namin sa bahay nila, sinalubong kami ni Tita Iris. Doon niya kami pinatigil sa garden nila. Mabuti naman at dumalang kayo. Upo kayo. Salamat Salamat po. po. Kumusta naman kayo, Tita Iris? Heto, medyo losyang. Kulang sa tulog, Seb. Pati po kayo? Bakit? Anong problema? Ay, si Junie kasi kapag nakakatulog, biglang nagigising, nagsisigaw. Binabangungot kasi. Ako naman nagugulat sa sigaw niya. Ganun pala. Tapos ilang araw na niyang sinasabi na hindi pantay ang hiniliit niya sa magkabilang kamay. Maliit ang isa? Oo, Jeffrey, parang ganon. Ayaw din nang tumigil ang pagbundol ng kaba sa dibdib niya. Biglang-bigla na lang daw. Naandyan po ba si Junie? Oo, teka, tatawagin ko. Bumalik si Tita Iris sa loob ng bahay nila para tawagin si Junie. Si Kuya Seb naman ay may inilabas na mutya na nakabalot sa puting papel. Aanihin mo yan, Kuya Seb. Ito, makakatulong ito na matukoy natin kung may bate, usog, o galaw si Junie. O kung may nagtatangkabang aswang sa kanya. Sure ball ba yan? Galing pa ito sa Banawe. Ibinigay ito ng isang babaeng manggagamot sa akin bilang pasasalamat. Dahil sa maganda naming usapan tungkol sa espiritual. Paano namang magagamit yan? Ang bate, naninilaw ang bato. Kung usog, iinit sa palad ng tao. Wow! Kung galaw, magmumukhang abuhin at malumi. At kung may aswang na balak, biktimahin yung tao, magiging kulay rosas ito. Ang galing naman yan. Ilang sandali pa ay bumaba na si Junie. Kalumata at naglalakihan ang mga eyebags niya. Medyo maputla at mamayat din siya. Nang kausapin niya kami, medyo paos ang boses niya. Junie? Pasensya na kayo ha. Hindi ako nakapag-ayos. Sama ng pakiramdam ko eh. Pwede mo bang dilarawan ng buo ang nangyari sa'yo? Di ko alam, Kuya Seb. Basta pagkatapos ng gabi ng pageant, kung saan nakaengkwento ulit kami ang aswang ni Jeffrey, hindi na ako naging ayos eh. Bakit? Lagi akong binabangungot. Napapanaginipan ko yung eksenang hinahali ng aswang yung kandidata ng beauty pageant. Tapos ako naman yung hinahabol. Nabanggit ni Tita Iris na idinadaing mo din daw na hindi pantay ang hiniliit mo sa magkabilang daliri. Oo, Kuya Seb. Totoo yun. Tapos panay pang bundol ng kaba sa dibdib ko. Sumaguni ka na ba sa albularyo? Sabi ni Madam Chat, makakasama daw yun sa akin. Ha? Bakit daw? Kasi kakalat daw. Alam mo na, maliit lang lugar natin. Tsaka baka daw nervous breakdown. Ang kailangan ko daw psychiatrist at hindi faith healer. Nagkatinginan kami ni Kuya Seb. Anong kalokohan naman ni Madam Chat yun? Psychiatrist? Lalo nang nalintikan ang karir ni Junie kung magkakaroon siya ng record ng mental issue. Lalabas na hindi siya matino, na may amats siya sa utak. Siguro ay pareho kami ni Kuya Seb ng naisip, kaya inalok niya ng tulong si Junie. Junie, kung okay lang sa'yo, gusto mo sa akin kanila magpatingin? Hindi kita idadaldal. Gusto lang kitang tulungan. Talaga? Oo naman. Sige, please Kuya Seb, tulungan mo na ako. Parang na ako mababaliw eh. Ayoko nitong nararamdaman ko. Umusal ng lating na pangungusap si Kuya Seb at pinahawakan kay Junie ang bato. Matapos ang ilang minuto, ay pinabitiwan ni Kuya Seb ang bato at ipinatong niya yun sa puting papel.
Nabigla kami sa naging resulta. Halos kulay rosas na medyo naninilaw na abuhin ang kulay noon. Napabuntong hininga si Kuya Seb sa nakita. Kuya Seb, Yuni, kumusta? Anong nararamdaman mo nung mahawak mo yung bato? mainit. Hindi naman nakakapasok pero talaga mainit. Akin ang parehong kamay mo, Yuni. Gamutin muna natin ang bate at usok mo. Sige, Kuya. Maria Juniper ang buong binyag ang pangalan mo, ano? Oo, Kuya Seb. Hawak ang magkabilang kamay ni Juni. Umusal si Kuya Seb ng sumasampalataya. Pagkatapos ay may binanggit siyang Latin. Kasunod ang 3 beses na pagbuga ng pakrus sa magkabilang palad ni Juni. Ibinulong naman niya ang buong binyagang pangalan ni Juni sa bumbunan at sinasabi ang uli-uli kalagyo ng 3 beses. Tapos na ba ang gamutan, Kuya Seb? Tingnan mo na, Juni. Check mo kung pantay na. Paano kung hindi? Saka na natin alalahanin kung hindi. Tingnan mo muna kung nakuha pa. Pinagpantay ni Juni ang hinliliit ng magkabilang kamay niya. Pantay na ang mga yon. Napangiti si Juni habang umaagos ang luha sa mga mata niya. Taus-puso siyang nagpasalamat kay Kuya Seb. Pantay na sila. Salamat, Kuya Seb. Pero hindi pa tapos ang problema natin. Bakit? Anong problema? Juni, may kumukulam sa'yo. Saktong palapit sa amin si Tita Iris nang sabihin yun ni Kuya Seb. Basag ang mga basong nabitiwan niya. May kumukulam sa Juni ko? Sino? Hindi ko po matukoy. Isa pa, hindi pa naman ganun kaseryoso. May tuturing pa lang nating galaw ito. Oh, ang aking kawawang Juni. Bakit? Ano kasalanan niya? Sa tingin ko po, inuorasyonan pa lang siya. Tipong isinasabay sa usok ng sinaing na nakulo. O kaya ay binubulong sa paglubog ng araw. Ay, salbahe! Ubod ng salbahe! Maibabalik mo ba yan? Marunong ka? Gagamutin ko po si Juni. Kaya ko po ito ng bulong-bulong lang. Sa oras na makumpleto natin ang orasyon, babalik po sa nanalbahe ang ginawa niya kay Juni. At yun nga ang ginawa ni Kuya Seb. Umusal ulit siya ng dasal. Krinusan ang kamay, paa, noo at dibdib ni Juni. Sabay usal na mga pangontrang pangungusap. Matapos gamutin si Juni, nagpaalam na kami. Hindi na kami nagtagal sa lugar nila. Ang sabi ni Kuya, para hindi maibalik ng gumalaw kay Juni ang palipad hangin. Tagumpay ang panggagamot ni Kuya Seb. Pero siningil siya, trinangkaso siya. Oh, nasa kwarto ka pala ng Kuya Seb mo. Dahan-dahanin mo ang pagsasara ng pinto at baka magulat pa. Opo. Medyo mababaw nga po ang tulog ni Kuya Seb. Sabi niya, kinugulo siya ng mga hiniraman niya ng lakas. Eh, kumusta na ba siya? Bumaba na bang lagnat? Sinat na lang, ma. Pero grabe daw po ang sakit ng katawan niya. Daig pa daw ang makakalas ang mga hugpungan ng buto niya. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Kaya ayoko na pag-aralan niyang panggagamot. Dahil may singil yan at balik. Gusto lang pong tumulong ni Kuya Seb. Oo, Jeffrey, nandun na ako. Pero tingnan mo, pagkagaling ninyo kina Juni, ayan at plastado na. Masakit para sa nanay na katulad ko na nagdudusa ang mga anak ko.
ko na naluha si Mama. Madali talaga siyang mag-alala at nervyusin kapag kami ang may sakit. Inakbayan ko si Mama. Marahan ko siyang inalog-alog sa braso. Ramdam ko na unti-unti siyang kumalma. Saka ko naalala si Junie. Mas kawawa siya sa amin dahil ulila na siyang lubos. Naisatinig ko yon kay Mama. Mas kawawa po si Junie. Wala na po siya magulang tulad namin na nag-aalala para sa amin. Isa pa yung batang yan. Hanga ako sa kanya. Maganda na, masipag pa. Kapag hindi yan narampa o pumapajent, nagbebenta. Ito ang suot ko, sa kanya ko nabili. Maparaan talaga siya, ma. Isa lang ang pintas ko dyan. Yung pagiging uhaw sa pagmamahal. Hindi naman kawalan kung wala kang lalaki sa buhay eh. Ma, kung lahat po ng babae tulad yun ni Tita Iris, magiging mundo na tayo ng Amazona. He! Ako'y niloloko mo na naman na. Halika rito at ipapakita ko sa iyo ang pagiging Amazona ko. Nasa gitna kami ng pagbibiruan ni Mama nang biglang may kumatok sa gate. Bigla kaming napahinto at nakinig. Paglabas ko, si Tita Iris ang kumakatok. May chika daw siya kay Mama. Binuksan ko ang gate at pinatuloy siya. Ellie! Nandito ako! May dala akong mango at guyabano puree. Fresh from Los Baños, Laguna. Gawa ng mga Piligrina. Oy, matagal-tagal na akong hindi nakakatikim niyan. Eh, salamat. Kaya nga dinalang kita ng ilang bote. Alam ko na gusto mo to. At may chika ako sa'yo. Ano yun? Yung si Madam Chat? Aba, nagkalat daw sa gitna ng isang pageant sa Paco, Manila. Abay, kino nangyari yan? Paano nagkalat? Kagabi lang. Habang nagkakasiyahan daw, biglang sumuka ang hukluma ng dugo. Ay, naku po. Eh, di nagkagulo ng mga tao. Aba, syempre kagulo ang tao. Kasi nga naman, baka may TB o kung anong nakakahawang sakit. Hayon, sabi nung nakasalubong ko na kasambahay nila, nakakulong lang daw sa kwarto si Tanda. Saglit lang tumigil sa amin si Tita Iris. Talagang naghatid chismis lang. Pagdating ng hapon, umalis si Mama. Araw ng simba niya. Kami lang ni Kuya Seb ang naiwan sa bahay. Dahil dadalawa na lang kami, nagpasya ako na sa kwarto na lang ni Kuya Seb tumambay. Mabuti-buti na ang pakiramdam ni Kuya Seb. Parang narinig ko si Tita Iris kanina. Oo, nagatid lang ng balita. Tungkol saan? Hindi saan, kundi sino. Sino naman daw? Sumuka daw ng dugo si Madam Chat. Kailan daw yun? Kahapon. Sa intindi ko, kasabay ng panggagamot mo kay Junie. Hindi mo naman iniisip ang iniisip ko, no? Posibleng si Madam Chat ang nanalbahe kay Julie. Sana hindi. At kung sakali mang totoo yun, anong dahilan? Siya lang ang nakakaalam. Sana lang. Kung siya na ang may gawa, huwag na niyang uulitin. Baka mas malala pa ang magiging singil sa kanya. Nang sumunod na araw, abala sa kakatek si Kuya Seb. Kunot ang noo na para bang ang bigat ng problema niya. Panay din ang dial sa cellphone. Buti na lang walang masyadong customers noon. May isang bata lang na naglalaro ng online game habang bigay todo sa pagdukdok sa mouse at keyboard. Panay din ang pagpapaulan ng malulutong na mura ng kutong lupa. Number 6. Daan-daan sa gigil ng mouse. Kapag nasira mo yan, babayaran mo. Kuya Seb, anong meron? Maghapon ka nung nagsiselfon ah. Kailan mo huling nakita si Clara? Si Clara? Oh, Nung gabi ng pageant, nung magkakasama tayo, bakit? ano kaya nangyari doon? Hindi sumasagot sa mga text. Pagiging sa mga tawag.
Subukan mo nga. Teka. Oh, eto. Dinadayal ko na. Wala. Hindi nasagot, Kuya Seb. Ganun ba? Sige, salamat. Di nagtagal, dumating si Junie sa shop namin. Kasama niya si Owen, na mahigit 1 linggong nawala. Naupo sila sa bar counter at doon nagkwentuhan. Pero bakit nawala ka ng pageant? Daya mo naman. Sabi mo aakyat ka para sa akin. May biglaan akong kailangang asikasuhin eh. Na umabot ng 1 linggo? Daya mo eh. Na hindi ka man lang mag-text. Nawala kasi yung cellphone ko. Ikaw nga ang unang hinagilap ko nang makabalik ako dito, di ba? Huwag ka na magtampo dyan. Sige, hindi na. Pero sa isang kondisyon. Sige, kahit ano. Basta huwag ka na lang magtatampo. Patingin ako ng abs mo. Pati ng biceps mo. Ano? Dito? Dito? Bakit naman hindi? Para t-shirt lang naman ang aansin mo eh. Tsaka tayo-tayo lang naman ang nandito. Wala naman pakialam yung batang naglalaro. Junie, hindi bar ang cafe namin. Ito naman eh, puro saglit lang. Sige na, Jeffrey. Hindi, lukaret na to. Sige na, Jeffrey. Payagan mo na. Yay! Thank you, Kuya Seb. Owen, pumayag na si Kuya Seb. Hindi ka na pwedeng tumanggi. May choice ba ako? Natatawang naghubad ng t-shirt si Owen. Tumambad sa amin ang malaadonis niyang katawan. Kahit akong kapwa lalaki, napahanga. Pero nagtaka ako nang mapatingin ako kay Junie. Nakatitig lang siya sa katawan ni Owen. Tahimik lang siyang nakatitig sa hugis ibon na balat ni Owen sa balikat. At hindi siya nakangiti. Bagay na napansin din ni Owen. Nakaka-conscious ka naman kung makatitig. Baka magagat ka na lang bigla. Junie? Junie, tawag ka ni Jeffrey. Ha? Ano? Natulala ako sa abs mo, Owen. Ibang klase. Para kang ribultong nililok. Susuot ko na nga itong t-shirt ko. Mamaya kagatin mo pa ako eh. Natatakot ka na ba sa akin? Kalma ka na. Nakatago na uli oh. O paano? Pinatawad mo na ba ako? Ha, Junie? Oo. Pero wag mo na uulitin yung pang-iin dyan, ha? Sige, makakaasa ka, Junie. Pinabayaan ko na yung dalawa. Inabala ko ang sarili ko sa paghuhugas ng mga tasa. Huminto ako sa ginawa ko nang kumililing ang maliit na bell sa pintuan ng shop namin. Si Madam Chat ang pumasok. Good morning! Good morning, Madam Chan. La, anong nangyari sa inyo? Lapnos po ba yung nasa leg at pisngi nyo? Oo, ano kasi? Natilamsikan ako ng kumukulong mantika nung nagluto ako ng lechong kawale. Ah, ang sakit niyan. Gagaling din naman ito. Good morning, madam. Johnny, nandiyan ka pala. Nandito din ako. Ayun, kaya naman pala. Ang aga-aga, wala ka na sa bahay. May lakad ba tayo ngayon, madam? Wala. Rest mo ngayon, Iha. Owen, umuwi ka na ng maaga. Huwag mong masyadong pagurin si Junie. Kapag nahagard yan, kakalbuhin kita. Pagkalipas ng 1 linggo, naging mas malapit sina Junie at Owen. Pero nasaan si Clara? Puro si Owen lang ang palaging kasama ni Junie. Kahit ang regular na pagdalaw sa shop ni Clara ay tumigil na. Pagdating ng Sabado, bandang papalubog na ang araw, nahagip ko sa wakas si Clara na naglalakad sa may tabing dagat. Clara, Hello, Jeffrey. Sige, dyan ka na.
Baka naman pwede kang huminto sa paglalakad. Nakakahapon tong ginagawa natin eh. Nag-uusap habang naglalakad, sa totoo lang. May gagawin pa ako eh. Kumusta? Bakit hindi ka na nadalaw sa pwesto namin? Medyo naging busy ako. Bakit ka nakasunod? Natural, kinakausap kita eh. Ayaw mong huminto, syempre susundan kita. Hayaan mo dadalaw ako kapag medyo lumuwag ang schedule ko. Kapag lumuwag ang schedule mo, o kapag nagsawa ka ng umiwas. Sa sinabi ko, biglang huminto si Clara. Tumingin siya sa dagat ng ilang sandali at huminga ng malalim. Saka siya humarap sa akin. Hindi ko naman kayo iniiwasan. Hinahanap ka na ni Kuya Seb. Ikumusta mo na lang ako sa kanila. Sige Jeffrey, dyan ka na. Nagkasakit si Kuya Seb. Ang balak na paglalakad ulit ni Clara, biglang nahinto. Muli siyang humarap sa akin. Bakas sa mata niya ang pag-aalala. Anong sinabi mo? Nagkasakit si Seb? Kailan? Bakit? Nagkasakit si Kuya Seb matapos niyang gamutin si Junie. Si Junie? Bakit? Anong nangyari? Anong panggagamot? Bakit kailangan gamutin? Humingi ng tulong si Tita Irie sa amin. Nadiskubre ni Kuya Seb na may nananalbahay kay Junie. Ayun, ginamot. Ha? Junie, buti at naagapan niyo siya. Bakit hindi mo dalawin si Junie? Sa kanilang, kapag ayos na ulit kami. May hindi ka ba sinasabi sa amin? Jeff, Matapos niyang tawagin ang pangalan ko, umiyak na siya. Inalalayan ko siya papunta sa mga stone benches at inupo doon. Inabutan ko siya ng panyo at hinintay ko na kumalma siya. Okay ka na? oo. Salamat sa panyo. Handa ka na bang pag-usapan? Jeffrey, hindi ako sigurado kung maniniwala ka. Kayo ni Kuya Seb sa sasabihin ko. Depende na yun sa akin at kay Kuya Seb, di ba? Oo, tama. Ano kasi, ang totoo niyan, parang naging awkward kami sa isa't isa. Gawa ng Owen. Sabi ni Clara, noong gabi na makakita kami ng aswang sa dressing room. Naiwan siyang mag-isa sa covered court para bantayan ang mga gamit. May napansin siyang gumagalaw sa may halamanan na malapit sa likod ng stage. Dahil na-curious siya, sinilip niya ang pinanggagalingan ng ingay. Nakita niya si Owen na nagbibihis ng damit at pasimpleng umalis. Parang pumuslit, ganoon ba? Oo, parang ganun. Bakit hindi mo tinawa? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit hindi ko tinawag si Owen. Siguro dahil sa kakaibang naamoy ko sa kanya. Anong amoy? Parang yung amoy ng patay na daga. Manamis-namis na nakakasuka na parang natuyong dugo sa ilalim ng araw. Grabe naman yun. Tapos, parang amoy asopre na hindi ko mawari eh. Nakita mo ba siyang malinaw? O baka ka-profile niya lang? Oo, nakita ko siyang malinaw. Medyo paghanga ang mukha eh. Sinabi mo yun kay Judy? Oo, nung mismong gabi. Pagka-uwi niya, dinayo ko siya sa bahay nila. Ayon kay Clara, nang makauwi na kaming lahat, lumabas ulit siya para pumunta kina Junie habang magkausap sila sa cellphone. Hello, Junie. Oo. Saglit lang ako sa inyo. May importante lang akong sasabihin. Ha? Sana lang talaga paniwalaan niyo ako, ha? Ano yun?
Kung bakit naman kasi pinapabayaan dito ng may-ari na maging masukal eh. Bibili-bili ng property, hindi naman kayang alagaan. Nagiging kuta tuloy ng kung ano-ano. Naku po! Pagkarinig sa ungol, tumakbo na si Clara. Ang problema, malawak yung lote, kaya mahaba ang sakop ng daanan. Malapit na sana siyang makalampas, nang biglang binundo siya noong aswang. Bumalandra sa konkreto si Clara at kinubabawan siya ng aswang. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Hindi mo ako makakain ng walang laban! Itong sa'yo! Nakuha ni Clara ang balot ng asin na dala niya at ikinuskus yon sa leeg at mukha noong aswang. Nang umangil ang aswang na parang nasaktan, sinamantala ni Clara ang pagkakataon at tinadyakan ang aswang. Pagkatapos ay kumaripas na siya ng takbo hanggang sa makarating kina Junie. Maupo ka na muna, Clara. Nalalamig ka pa, oh. Teka, kukuha ako ng mainit na mainom mo, Clara, ha? Diyan muna kayo. Bakit pa kasi sumugod ka dito ng gabi na? Alam mo naman na may aswang nagagala-gala. Ang dami mo tulikas-kas, oh. Junie, close ba tayo? Ano? Anong tanong naman yan? Kita mo ang sabog ng ulog at luha ko dito sa gawa mo tapos tatanungin mo ako ng ganyan? Ako ba yung tao na pagkakatiwalaan mo kahit na anong mangyari? Clara, ha? Alam mong oo ang sagot ko dyan. Bakit ba? Sinabi ni Clara kay Julie ang nakita niya. Nang matapos siyang magkwento, tahimik lang si Junie. Pero hindi bumitaw sa pagkakahawak sa mga kamay niya. Junie, sorry. Hindi, Clara. Wala kang ginawang mali. Dapat nga magpasalamat pa ako sa iyo eh. Anong pasalamat? Ay yung potential boyfriend na tanggap ka kung ano ka. Ang parang pinagbibintangan ko, di ba? Loka. Natural, nagpapasalamat ako sa iyo. Kasi kahit takot ka na baka masira tayong dalawa, nanaygan malasakit mo sa akin. Pero Junie, hindi ka ba galit sa akin? Galit ako. Hindi sa iyo, kundi sa nanakit sa iyo. Junie, Kung si Owen man ang aswang, sinasabi ko na sa iyo, magtago na siya sa pinanggalingan niya. Lintik lang walang ganti. hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo. Kung ano man ang balak mo, wag mo nang ituloy. At bakit hindi? Iba ito sa mga simpleng away kanto na dati mong hinaharap. Baka mapahamak ka. Para saan pambansag sa akin na rin ng aswang kung hindi ko paninindigan? Junie, Matanong lang kita. Napansin mo ba kung anong kulay ng mata ng aswang na atakinin ka? pula ang mata ng aswang. Pula. Kung totoo mang aswang si Owen at siyang umatake sa'yo, nagkamali si Owen ng inaswang. Pagkatapos noon, hindi na nagkaroon ulit ng pagkakataon na mag-usap si Junie at Clara. Nang matapos magkwento si Clara sa akin, saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Para bang may dumaang anghel, sabi nga sa biruan. Tinanaw ko ang dagat. Pagkatapos ay tumingin ako kay Clara. Maaliwalas na ang kanyang mukha. Kita mo? E di nakagaan, di ba? Oo, tama ka. Kaya naman ang susunod natin gagawin. Punta ng jowa mo. At gumawa ng plano. Ano? Sinong jowa? Wala akong Hoy, jowa. Maria Clara. Ako'y wag mong pagsinungalingan, ha? Hoy ka din, Ashton Jeffrey. Maninawag ka pa ng totoong pangalan, ha? Huwag ka na mag-deny. Hindi ako nagdi-deny. Ilang beses ko na kayong nahuhuli ng kuya ko.
Ilang beses ka na ding nadudulas na Seb lang ang tawag ko sa kanya. Isa pa, nakakita ko na inapakan mo siya nung gabi ng pageant. Hindi ko alam yung sinasabi mo Halos durugin mo lang pa ni Kuya Seb nang sabihin niya na swerte siya dahil nakakita siya ng mga sexy. Oo na. Okay, tama ka. Hindi ko mamasamain na maging ate ka. Hindi pa naman sigurado kung pakakasalan ako ni Seb. Masina ako sa ganito. Hindi ko na sinabi kay Clara na minsan kong naabutan si Kuya Seb na nanghingi ng payo kay Mama kung anong wedding proposal ang magandang gawin. Pero hinikayat ko siya na sumama na sa akin. Gabi na nang makarating kami sa shop. Pagdating namin doon, nabigla kami na naroon si Junie. Junie, Hello! Butit nahagip mo yung palos na si Clara. Junie, Tama, yan nga ang pangalan ko. Huwag niyo nang pudpurin. anong ginagawa mo dito? Nagpaplano kung paano manghuli ng aswang. ha? Bakit niyo naman gagawin yun? Sinabi ko na kay Kuya Seb lahat, pati nang naobserbahan ko kay Owen. Inobserbahan mo si Owen? Anong na-discover mo? Ito mga huling araw at linggo na magkasama kami, inobserbahan ko siya. Anong nalaman mo? Bihira siyang kumain kapag magkasama kami. Hindi siya nakakain ng may bawang, asin o kalamansi. Yun bang pinagubad mo ng t-shirt si Owen? Nag-oobserba ka na? Oo, tinitingnan ko kung may balat siya sa balikat. At meron nga. Kung ganun, si Owen ang aswang? Hindi pa tayo sigurado. Baka may health issues lang siya. At nagkataon lang na may balat na hugis ibon din siya sa balikat? Sa buhay na ito, walang nagkataon lang. Health issues niya mukha niya. Mama, Tita Iris? Oy, bakit? Alam nga naman na hindi ako makijoin sa inyo. Siyempre, inapi niya ang Clara natin. Dapat ang full force tayo sa pagganti. Naman. Pero tama din si Seb. Dapat maging sigurado muna tayo. Pero kung maghihintay pa tayo, baka makasilisin ang aswang. Mas mahirap magkamali. At makakasuhan tayo ng murder. Ayokong mapapunta sa correctional o ang makalaboso ang kahit sino man sa atin. Plinano namin ang aming galaw. Una, dapat ay makasigurado kami na aswang si Owen. May itinuro si Kuya Seb na paraan kung paano. Bago ko ituro ito, gusto kong malaman ninyo na tatalab lang ito kung close kayo ng tao. Okay, gets ko. Hindi ito tatalab sa kung sinong estranghero na pagtitripan nyo lang alamin kong aswang. Okay, paano ba yan, Kuya Seb? Tatayo ka na magkahiwalay ang pamo. Tapos tutungo ka para tumingin sa pagitan ng mga biktima. Ibig mong sabihin yun, mag-bend over, ganun? Oo, ganun. Kung aswang yung tao, makikita mo siya o sila sa tunay nilang anyo habang nakatingin ka sa pagitan ng mga bintimo. Hindi yan pwede sa matatanda. Mahihilo. Tama ka dyan, darling Eleanor. Ex na din si Jeffrey. Nakasalamin siya. Pwede akong mag-contacts. Teka. Nalimutan niyo na agad na dapat may close relation doon sa tao. Kaya si Junie ang dapat gumawa nun. Game ako. Kung sakali na hindi naman siya aswang, walang good, di ba? Tama. Sakto. Inimbita ko na mag-channel na mag-dinner sa kanila bukas ng gabi. Bago mo gawin ang itinuro ko, sambitin mo ang Theodon. Ipakita mo sa akin ang katotohanan. Theodon? Sino yun? Isa siyang Diyos ng mga Greek. Siya ang Diyos ng realidad, alinlangan, kapalaran at swerte. Kaya pala. Isa pa, Julie. Huwag kang magpapahuli. Bakit? Kapag totoong aswang ang nagamitan mo at nahuli ka, magbabagong anyo yun at lalamunin ka nila. Kinabukasan, pagsapit ng gabi, lumarga na si Junie sa dinner date niya. Kami naman ay parang mga sundalo
na palihim na pumwesto sa may likod bahay. Bago kami umalis, nag-spray pa kami ng katas ng halamang gamot na sabi ni Kuya Sep ay maitatago ang amoy namin sa mga aswang. Kuya Seb, hindi sinagdududang tumas ako ha, pero effective ba to? Jeffrey, umuusal ako ng taga-Bulak. Ibig sabihin, invisible na tayo? Walang ganun. Fantasy na parang hanap mo eh. Paano ba? Hindi tayo mapapansin basta hindi tayo maingay at hindi tayo linungon. Ganun ba? Oo, pero kapag hindi ka pa nagtigil sa kadadadaan mo, baka mahuli nga tayo. Okay. Hindi naman basta mag-usap eh. Basta babaan mo lang ang boses mo. Kuya Seb, may tanong ako. Ano? Itong punyal na pinagbibigay mo sa amin nila mama, Kung talagang aswang ang masasaksak niya, magiging abo agad. Walang matitira. paano kung hindi? Kung hindi, makukulong tayo sa kasong pagpaslang. Impacta ka! Wala kang utang na loob! Inagaw mo na nga si Owen sa akin. Gagamitan mo pa kami niyan, ha? Dapat talaga tinuloy na kita sa kulam! Papatayin kita! Nang gagalaiti ang sigaw ni Madam Chat. Hudyat para kumilos kami. Giniba namin ang back door at umakyat kami sa second floor. Inabutan namin si Junie na nakahandusay sa may teres at kinukubabawa ng aswang na may dilaw na mata at balak na hugis ibon sa balikat. Nakalilis na ang laylayan ng damit ni Junie at kinakapana ng aswang ang pagitan ng hita niya. Ang takot ko ay napalitan ng galit. Hawak ang punyal, sumugod ako. Judy! Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Tulong! Jeffrey! Tulong! Bitiwan mo si Johnny! Hayop ka! Pero mabilis ang aswang. Agad yung nakasalak. Tumalsik ang hawak kong punyal. Nagpambuno kami hanggang sa gumulong na kami sa sahig. At sa kamalasan ay tumalsik ang aking salamin sa mata. Wala akong nagawa kundi iharang ang mga braso ko hanggang sa mamitig yun. Tapos bigla na lang natigilan ang aswang. Nang mag-angat ako ng tingin, nakita kong sinaksak pala yun ni Junie. Makabasag eardrums ang naging pili ni Madam Chat. Sargo ang uhog at luha sa mukha niya. Paluhod niyang dinakot ng kanyang mga kamay ang abo at pinaghahalikan yun. Owen! Sabi ko naman sa'yo eh, okay lang ako kung mambababae ka. Kahit man lalaki ka patanggap ko. Pero bakit kailangan mong mamatay? Bakit? Bakit? Madam Chat? Madam Chat, nakikiramay po ako sa pagkamatay ng pamangkin niyo. Gago! Anong pamangkin ka dyan? Boyfriend ko si Owen! At pinatay niyo siya! Magbabayad kayo! Mga hayop kayo! Madam Chat, ano man pong binabalak ninyo, huwag niyo nang ituloy. Pero hindi nakinig si Madam Chat. Sumigaw siya na parang naluloka. Namula ang mata niya habang unti-unti siyang nagbabago ng anyo. Mamamatay kayong lahat ngayong gabi! Ikaw yun! Yung aswang na umatake sa amin sa talahiban? Oo! Ako! Pandangan kang gunggong ka na humahabol-habol ka pa! Eh sana'y nahalay ko na ang Junie na yan! At na hindi na nilandi pa si Owen! Madam Chat, itigil mo na ito. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga kasalanan mo. Anong kasalanan na? Wala akong kasalanan! Walang makakaalam! Dahil mamamatay kayo ngayong gabi!
Ngunit bago pa naging lubusan ang pagbabagong anyo ni Madam Cha, sinaksak na siya ni Mama at Tita Iris sa magkabilang tadyang. Tig-isang tagiliran sila. Nakasunod na pala yung dalawang Amazona, ang ibig kong sabihin, yung mama namin at si Tita Iris. Ang dami mong dada! Hindi kasi ito pelikula, no? Kung sumugod ka na lang kasi, hindi ka sana namin nahagip! Eleanor! Iris! Ang galing mo, Eleanor! Tamang-tama ang pagkakasabi mo na pumasok na tayo! Appear tayo! Ako pa! Hindi ako papayag na makantinya kahit ang buhok ng mga anak ko! Pagkatapos noon, ay pumaswit si Kuya Seb, yung uri ng pito na silbing hudyat. Doon na nagpasukan ang mga tanod, kasama ang kanang kamay ni Mayor. Abo na lamang ni na Owen at Madam Chat ang inabutan nila. Ito ang pinangakong pabuya ni Mayor. Bala ka na daw maghati-hati niyan. Seb, Pakisabi po kay Mayor, salamat po sa pagtitiwala at sa paniniwala niya sa sinabi ko. itinaya mo na naman ang reputasyon mo, pati ang buhay mo. Paano hindi siya maniniwala sa'yo? Karangalan ko po na makapagsilbi kami. Siya ka pala, ang bili ni Mayor, ha? Wala kayong pagsasabihan nito. Sige po. Pwede naman sigurong ikwento, pero huwag nang mabanggit ang eksaktong lugar. Maganda ding kapulutan ng aral ang karanasan na ito, hindi ba? Pwede ding magsilbing babala. Pagkatapos noon, natahimik na ang lugar namin. Wala nang nabalita pang nahalay na kababaihan o nakitang gagala-galang aswang. Ang aking si Junie, ayun, nakita na ako sa wakas. 2 taon kaming nagligawan at hindi naglaon, sumunod na kaming ikinasal. Nauna sa amin sina Kuya Seb at Clara. Sa aming pagsisikap, napapunta kami sa Ulm, Germany at ngayon ay dito na nananatili. Maayos man ang buhay namin dito, iba pa din ang mamuhay sa Pinas. Kahit binabaha, kahit may aswang, kahit mahirap ang buhay. Ito ang aming kwento. Ito ang aming karanasan na may kinalaman sa aswang. Hindi kasing bongga ng istorya ni Pedro Penduko o ng mga anting ni Ramon Revilla, pero totoong nangyari. Hanggang dito na lamang po. More power po sa channel ninyo. Doon sa mga nakapakinig, lapag na ng mga comments ninyo, nagbabasa ako. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, gawin nyo na ngayon.